Joke time muna mga kababayan bago natin pag-usapan ito mga controversy sa politika. Kahit Martes Santo, politika politika ka pa rin anya Mr. Marabilia. Yun ang lumalabas sa mga feeds natin, news feeds. O di ba? Meantime, kwentong katatawanan muna po tayo. Joke time. Padala po ni Crispolo Bandoles. May dalawang matanda. Kwento ito ng dalawang matanda. Isang lalaki, lolo, at isang lola. Mag-asawa sila. So, nakaupo sila sa balkonahe. Nag-uusap abang nagkakape. Sabi ng lola sa kanyang asawa, Darling, darling pa rin yung tawa. Mainit pa rin yung pagsasama. Darling, sabi ng lola, bakit anya pag magkatabi tayo, umiinit ang katawan ko? Tiningnan ng lolo yung asawa niya. Sabi ng matandang lalaki, Gunggong, bakit hindi iinit yung katawan mo? Nakasawsaw sa kape yung suso mo. Nakalaylay na pala mga kababayan. Matanda na kasi, 80 years old. Nagkakape, nakasawsaw sa baso. Sa tasa yung didi ng lula. Kaya pala umiinit yung katawa. Akala natin kung ano na. Anyway, joke man lang po. Matik na, 200 pesos. Pakipadala na lang ng, paki-message na lang yung GCash number mo. Kasali ka na rin sa monthly draw natin. 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi na bonot, kasali ka pa rin sa grand draw. Yan o. Sa December po, 10,000 pesos yung cash prize. Bueno, dito na tayo mga kababayan sa mga kontrobersy sa politika kahit Martes Santo ngayon. Ito kasi yung balita ngayon sa Philippine Daily Inquirer. Duterte praise Philippine election spin driven by fake accounts, sabi po sa study. Kita ninyo, pinag-aralan yung mga lumalabas mga kababayan sa social media na mga articles, mga balita, mga commentaries, may relasyon mga kababayan sa politika ng mga Duterte. Yung mga laging nagdidepensa sa mga kinasadlakan ng pamilya Duterte. Lalo na po si Digong, lalo na po yung election spin nila. Ang nasa likod pala po, mga fake accounts. Yan sabi rito po. Kahit yung mga buzzers ko po dito sa social media, karamihan po nakalock. Nakalock po ang kanilang profile. Tapos, iba man po ang kung ano-ano, nakalagay na profile pics. Ganun sila katindi. Kaya hindi na tayo magtataka mga kababayan, yung mga surveys ngayon, na kahit walang performance si Sara, hindi nagtatrabaho si Sara, mataas yung performance ratings. Yung mga surveys ngayon po, hindi na tulad nung mga panahon. Talagang masasabi natin, manipulado po at malamang may nagpupundo rito. And it could be a foreign power, mga kababayan. Nang intensyon, iluklok si Sara. Di ba? Kaya ingat po tayo sa mga spins ngayon sa social media. Lalo na kung ang dinidefend po ang mga Duterte. Ito ngayon po yung lumabas na balita. Yan Sabi dyan mga kababayan, a sophisticated network of fake social media accounts is sprung to the impassioned defense of former Philippine President Rodrigo Duterte after he was sent to the International Criminal Court to face charges over his bloody war on drugs or drug war. Organized sila mga kababayan. May organisado po silang propaganda machinery, matindi. Kahit nga po to yung bagong advertisement ni Amy Marcos na in-endorse ni Sara Duterte, nag 6.2 million. Makaduda.
Di ba? Viral siya po. Pero sa tingin natin mga kababayan, halimbawa pa-organic, nag-viral, hindi nangangulugan, nanood sa bagong political ads, yung itim. Ayan ba? 6.2 million po yung nanood. Oh. Ano? 6.2 million agad. Viral. Kapon pa lang siya mga kababayan, pinablis ni Amy Marcos sa kanyang page. Pero gano'n na, napakarami yung nanood. Hindi nangangahulugan, nabubuto yung nanood. Halimbawa ako, nakapanood tayo at ginawa nating content. Hindi man po ako bubuto kay Amy kasi sinumpa na niya yung kanyang kapatid. O di ba? Yung kapatid niya na ating Pangulo, pinagkanulo na niya. Mas kinampihan niya si Digong at si Sara Duterte na nagbanta sa buhay ng kanyang kapatid, ng kanyang hipag na si Lisa Marcos at saka ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Yung tatay niya gusto pang ipahukay. Iboboto mo yung ganyang uri ng tao na mismong pinili, mas pang pinili mga kababayan, yung kanyang kaibigan na patong-patong ang kinakarap na problema at alam natin, totoo yung kanyang mga kinasasangkutan na problema. Hindi nga niya ipaliwanag yung confidential funds. Pero doon pa kumampi mga kababayan si Amy Marcos. At ngayon, yung bago niyang political ads viral. So hindi nangangahulugan po na viral, nanood sa political ads, iboboto siya. Malamang out of curiosity lang po. At tulad natin, nakipanood lang, pero hindi nangangahulugan, iboboto natin. Alangan man iboto natin si Amy Marcos. Yung mga Marcos supporters po, iniwan na si Amy Marcos. But, balikan muna natin itong sinasabing organized network na nasa likod ng pagpapakalat ng mga balita para idepensa si Digong. Ayan o, mga fake accounts daw. A sophisticated network of fake social media accounts. Nagbitawan po. Ayan sabi dyan o. Pinag-aralan po, around a third of accounts discussing the arrest on the platform X, mostly praising Duterte and lambasting the court, were fake according to research shared with Reuters by a tech firm that termed it a deliberate organized campaign. Huwag kayong naniniwala po dito sa mga nagpapakalat ng mga narrative defending Duterte. Kasi most of these mga fake accounts at malamang galing man lang po sa kanila. Gusto nilang palabasin na majority sa ating mga kababayan, nandyan yung sympathy sa mga Duterte. So sabi po dito, the accounts acted with a sophistication that made them hard to distinguish from real people, it said. O ito, yung na-discuss na to sa TRICOM, Chinese named X accounts spread fake news to defend Duterte's group. Duterte sabi po ng isang grupo. Yung lumabas po yan sa investigation ng TRICOM. Kaya talagang kailangang labanan po natin ang pagpapakalat ng fake news. Gusto nila lasunin ang isipan ng ating mga mamamayang Pilipino with the agenda na maagaw po ang posisyon sa ating Pangulo at sa kasiraan mga kababayan pati yung ICC at dinidikit nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan yung pagka-aresto na sabi nga natin wala mang kinalaman po sa kaso ni dating Pangulong Digong yung ating Pangulong Bongbong kasi ang nag-file ng kaso, mga private complainants, 2017 pa po. Nagkataon lang po na yung warrant of arrest lumabas ngayong panahon ng ating Pangulong Bongbong. So biniblame ngayon yung ating Pangulo. Ganon ang sistema nila at paulit-ulit nila na sinasabi ang ganon para siraan po yung ating Pangulo. So sabi rito, its findings echo warnings from lawmakers and researchers in the Philippines and indicate increasingly sophisticated and seamless manipulation in a country dubbed patient zero for global disinformation. In another upcoming study also seen by Reuters, up to 45% of the discussions about the elections
A showdown between President Ferdinand Marcos Jr. and the Duterte camp have been driven by inauthentic accounts, including sock puppets, avatars in bots. Mga robot po. Ganon katindi po, mga kababayan. Makikita ninyo yung mga propaganda nila, yung mga attack sa ating Pangulo. Karamihan AI generated po. Kaya kung wala kang tiyaga, mga kababayan, sa pa-fact check, mabibiktima ka, malalason yung isipan mo. Ang akala mo, totoo yung mga pinagsasabi. Yun pala, mga kababayan, may mga nasa likod nitong mga fake accounts para maging massive yung kanilang paninira sa administration ng ating Pangulo, tapos i-promote yung mga Duterte. Booking kayo ngayon. So sabi rito, what we found in the Philippines is not just disinformation spike, it's digital warfare, sabi po ni Siabra's Chief Executive Dan Brami. Ito anyang mga fake networks did not just show up, they shape the conversation, sabi po ni Brami. Adding, the election-related accounts could garner around 54 million views. And if it's happening this visibly in the Philippines, it's naive to think it's not happening elsewhere too. So sabi dito sa balita, the firm said it did not trace the origins of the fake accounts, though it was likely a single source. Dagdagan pa, mga kababayan, ng mga actual DDS vloggers na may mukha nga sila pero fake news peddlers din. Tapos ang backup nila, mga kababayan, mga robot. Mga fake accounts. Ganon, mga kababayan, ngayon ang laban. It is a digital warfare, sabi po ng study. So, digital black ops ang tawag. The level of coordinated disinformation, sabi rito, seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues, according to Siabra, which has monitored similar campaigns worldwide. It found that 16% of X accounts involved in discussions about a December election in Romania that were cancelled over accusations of Russian meddling had been fake. The use of fake accounts and paid influencers for political operations is widespread in the Philippines, with multiple political parties turning to click armies credited with helping sweep Duterte into the presidency in 2016. So, ginawa nila ito noong 2016 at ngayon tuloy-tuloy na kanilang ginagawa, mga kababayan, with intention na iupo si Sara Duterte at siraan pati yung impeachment. Di ba? Kaya yung mga nababasa natin tungkol sa, sabi, with the arrest ni Digong and surrender to The Hague, may lumabas na survey, tumulungan niya para lalong tumaas yung ratings ng mga kandidato ni Digong sa pagkasenador. Malamang kasama yon sa manipulated. Di ba pa, mga kababayan? Analysts saw the hallmarks of a troll army in the days after his arrest last month, when a surge of false claims swept social media, with supporters claiming the ICC had no jurisdiction, calling its move a kidnapping and harassing victims. Kitang-kita po yung ebidensya, kahit yung mga sinasabing global rallies, pro-Duterte rallies, kahit yung mga rallies doon sa Europe, sa Serbia, inedit po, may nagsisigaw, Duterte! Pati yung prayer march ng Sinulog Festival, Duterte! Pero hindi man po umobra kasi na fact check. Magagaling din yung mga sumusuporta sa ating gobyerno. Pinag-check nila. Ayon. Kaya hindi mo umobra yung panggatong sa publiko
na mag-aalsa na po, global people power na yung pinalalabas nila. Ganon katindi sila mga kababayan eh. Pag fake news pa naman, yung mga tao po, madali po silang madala sa mga fake news. Naniniwala kaagad at tumutulong pa sila sa pagpakalat. Ganon katindi. O ngayon, booking kayo with this study na ginawa po ng mga experts. So sabi po dito sa balita ng Inquirer, Shabra, which says its machine learning can identify fake accounts through behavioral signals, analyzed 1,890 profiles that generated more than 5,500 posts in comments on X about Duterte's arrest. About a third were flagged as fake, responsible for more than 1,300 posts, generating more than 7,000 engagements, including likes, comments, and shares, potentially reaching more than 11.8 million views, the company said. Shabra said the accounts posted simultaneously with coordinated activity spikes, identical content, and promotion of the same hashtags and narratives. The content produced by the fake profiles revealed a clear objective to bolster public support for Rodrigo Duterte and shape a sympathetic, legacy-driven narrative around his arrest, sabi po ng firm. Hindi po obra yung mga gawaing masama ninyo. Kahit na itong advertisement ni Amy Marcos, yung sinasabi niya doon, yung narrative niya doon, false. False narrative mga kababayan. Mamaya, i-replay ko sa inyo mga kababayan at basagin natin. Yung sabi rito, the wave of pro-Duterte disinformation is boosting support for the narrative that he was kidnapped by the ICC at the behest of the Marcos government, said Victor Andres Dindo Manhit, a Manila-based political analyst and founder of the research and advisory firm Strat-Based Group. Ginawang kidnapper yung ating Pangulo. Yung pag-arrest po, pag-serve ng warrant of arrest, pinalalabas nila kidnapping. Yun din yung sinasabi ni Amy Marcos doon sa Senate hearing niya. Ang term niyang ginamit po, pagtangay. Pagtangay daw. Pag sinabi mong tangay, kidnapping po. So, yun ang narrative nila. Kinidnap si Digong, imbes na inarrest. Saan ka pulutin yan? Yung Interpol na, kidnapper na. Yung ating gobyerno, mga kababayan na obligated ng Interpol because member tayo ng Interpol, kasama sa pangingidnap. Kaya hindi po pinapansin yung ganyang narrative ng ICC kasi lumalabas mismo na yung ICC kidnapper. Kita ninyo mga ugali ng mga taong yan. In broad daylight mga kababayan, with full coverage ng mainstream media at ng social media bloggers nila at pati ng ating mga kasama na vlogger sa Maynila nakatutok doon sa pag-arrest kay Digong na ang tawag nila kidnapping. Saan ka nakakita? Full coverage yung kidnapping? May ganon? Yung sabi po ni Manhit, no society is ready to see through the disinformation. But we need, as a nation, to fight it. Shabra's study found the proliferation of fake profiles discussing polls, yung election po, and expressing views across the political spectrum. Of the 2,154 profiles examined by the firm between January 1 and March 10, 37% were fake. You see, reinforce nila mga kababayan yung kanilang puwersa, digital force ang ginamit nila mga robot, mga fake accounts para isupport yung kanilang fake narrative. Yung fake narrative nila ang nagpapakalat fake accounts. Kita ninyo? Mga walang mukha,
Mga AI po, pati yung boses po na ginagamit, AI generated. Ganon kasi ka-advance na yung ating technology. Kaya mag-ingat po tayo. Sasabi dyan, of a sample of 3,033 profiles discussing an administration-backed coalition, the firm determined about 45% were fake. The profiles were strategically connected to amplify each other's content, creating the illusion of a broad public support or opposition with coordinated bursts of engagement posting at frequencies not humanly possible. So sabi dito, many fake profiles interacted with real accounts, allowing them to blend seamlessly into discussion, engaging with journalists, taking part in debates, and reacting in real time, sabi po ni Siabra. If you are just scrolling anya, there's no obvious giveaway. They are built to blend in. Magagaling po yung nasa likod nito. Talagang ang design nila ay para papaniwalain yung mga tao na nagagalit ang karamihan sa mga Filipino. Sa nangyari po kay Digong na inaresto po ng ICC. Yun ang narrative po nila. Hindi objective, gatungan po. Galitin yung mga mamamayang Filipino. You see? Ito yung bagong advertisement po na nag-viral ni Amy Marcos. Nasabi natin, kahit nag-viral, yung mga nakapanood po, iba-iba yung reaksyon. Marami din na pabor. Siyempre, yung mga supporters ni Sara at ni Digong. Pero marami din mga kababayan ang nagsabi, hindi anya namin iboboto si Amy Marcos. Ito anyang ginagawa niya, desperation. Di ba? Kasi hindi na pumapasok siya sa Magic, Magic 12. Kasi banat siya ng banat sa administrasyon ng kanyang kapatid. So, na-turn off yung mga Marcos loyalists. So, siyempre, gusto pa rin niyang manalo. So, nag-full blast niya siya, mga kababayan, ng atake, hoping na makakaya pa niyang maisalba yung kanyang ambisyon sa politika na ma-re-elect sa pagkasenador. Kaya lang parang lalong napasama. Kasi ito yung yung sinasabi dito sa advertisement ni Amy Marcos with Sara. Lantaran na tong paninira. Ayan ba? Pakinggan po ninyo kung baga tama yung mga sinasabi nila rito. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Itim daw ngayon, sabi ni Sara Duterte, siya muna yung nagsalita. Sabi at direktor nito si yung barkadang direktor ni Amy Marcos. Pati siguro yung script yun ang sumulat nito na pinalalabas, itim na daw ang kulay ng bansa. Yung itim po na kulay na sinasabi niya ni Sara Duterte, galing sa kanila yung yung kulay itim. Yan mismo pinili nilang kulay, yung itim. Kasi maitim ang kanyang budhi. Pagbantaan mo ba naman yung ating Pangulo? At ini-imagine mo na pugutan ng ulo, ipahuka yung dating Pangulong Ferdinand Hidralin Marcos at itapon sa West Philippine Sea. Kung hindi ba yan gawain ng kampo ng kadiliman? Di ba mga masasamang gawain ng ganon? Mag-isip ka ng masama sa kapwa mo. Tama? Tapos yung kapatid ni President Bongbong Marcos na si Amy Marcos na turingang matandang kapatid, imbes i-defensa yung kanyang kapatid sa pang-atake ng mga Duterte at mga supporters, kumampi siya sa kalaban. Ano yung tawag ninyo sa ganyang ugali ng tao na isang kapatid kung hindi black sheep? Black sheep ng pamilya. Siya man lang ang ganyan. Si Irene Marcos hindi man ganyan. Di ba? Siya, nag-iisa na humiwalay, mga kababayan, sa administrasyon. Sa hindi pa maipaliwanag na na dahilan. Basta yung unang sinabi niya, napapalibutan daw ng mga demonyo. yung ating Pangulo. Pero
Pag pinagmasdan mo, makikita ninyo kung sino talagang demonyo. Di ba? Inspirado ng demonyo. Ang klarado na inspirado ng demonyo, yung mga taong nanggugulo sa bansa. O ngayon, sino ba yung nanggugulo sa bansa? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, trabaho lang ng trabaho, ginugulo nila. Tama po, mga kababayan? Ano pa yung sinasabi dito? O, itim daw ngayon ang kulay ng bansa. Gutom at krimen nagluluksa. Gutom at krimen daw, nagluluksa. Itumulong sila po sa mga taong nagugutom na magkaroon ng pagkain. Ang problema, itong si Sara Duterte, hindi man po nagtatrabaho. Nanggugulo sila. Di ba? Si Amy Marcos, hindi man tumulong sa distribution ng ayuda, kundi may mga noon, nung magkasundo pa, sumasama siya sa distribution ng mga ayuda. Ngayon, nang dinagdagan ni Martin Romualdez yung mga ayuda, at promentira na si Martin Romualdez mismo, ang feeling natin, nagselo siguro. Kinontra na niya yung mga ayuda po. So, paano hindi magutom yung mga tao na yung ayuda po, galit kayo sa ayuda. Imbes na pabiluhin yung ayuda, galit kayo. Tumulong kayo sa pag-ayuda sa mga nagugutom. Yun ang dapat. Yung krimen naman po, paninira lang po mga kababayan. Bakit? Based sa mismong data ng Philippine National Police, bumaba po ang crime index sa ating bansa. Yung sa droga, yung minimi nila, tuloy-tuloy ang paglaban sa droga. Pero walang namamatay, bloodless po. Kaya walang krimen na masasabi natin na ang involved mismo, mga authorities, hindi tulad nung panahon ng previous administration, more than 30,000 yung na-EG case. Kaya nga po may kaso sa ICC Digong. Kaya baliktad ditong pinagsasabi dito ni Sara Duterte at saka ni Amy Marcos sa kanilang political ads. Paninira po sa ating administrasyon. Produkto ng maitim na budhi, kaya bagay sa kanila yung itim na na damit. Kasi simbolo ng maitim nilang budhi. Maitim na puso. Walang maputing puso. Ang aya niyang, yung kanyang sariling kapatid, siraan ng kanyang kaibigan, pero wala siyang sinasabing anuman. Kampi pa siya. Tama ba ang ating mga analysis? Yan ang ebidensya mismo, itong advertisement ni Amy Marcos. Ang sikmura, gutom pa sa hustisya, hinigipit ang hindi. Gutom daw sa sikmura, gutom pa sa hustisya. Ang gutom po sa hustisya, yung mga victims ng EJK. Kung ang minimini Amy Marcos, hustisya para kay Digong, binibigyan siya ng hustisya. Due process. Kaya nga hanggang ngayon po, buhay pa siya. Hindi siya tinukhang. Tulad ng nangyari nung previous administration, yung mga inosente, lalo mga bata, natukhang mga kababayan, kasama sa natukhang, ngayon sila po ang sumisigaw ng hustisya. Pero baliktad yung pananaw ni Amy. Gutom daw sa hustisya. Referring to justice for Duterte, Digong. Doon makukuha mismo ni Digong sa ICC yung hustisya. Kung mapatunayan niya na wala siyang kasalanan sa kanyang war on drugs, di makakabalik siya rito. Finally, malilinis yung kanyang pangalan. Yan ang totoong hustisya. Pero yung sinasabing hustisya ni Amy Marcos, na dahil inayaan ng ating administrasyon, yan ang minimin niya siguro na iarap sa ICC si Digong. Malabo po yon na hustisya, injustice. Matatawag nating injustice yon. Ang may injustice po, yung mga victims ng EG case. Yan ang malinaw po. Ituloy natin yung mga pinagsasabi niya dito sa political ads po. Alyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim. Ginigipit daw po ang hindi kaalyado. Paano ginigipit kayo? Walang panggigipit po. Libre kayo na gumala. Kaya lang, siyempre, nagbanta si Sara na impeach. Hindi niya maipaliwanag yung kanyang confidential funds, inimbestiga ng Congress. Alangan man hindi imbestigahin. Ipaliwanag niya kung bakit santambak na chicheria yung mga beneficiaries ng confidential funds. Kaya nga dapat niyang gawin, hindi yung iwas sa positsya
Pagkatapos, sasabihin niya, ginigipit. Ang gustong mangyari ni Amy Marcos, ni Sara Duterte, wala lang accountability. Pabayaan lang yung mga pagmamalabis. Pagbabanta, palampasin lang kasi barkada niya. May ganon. Yun ang napakasama po na ugali. Kumampi pa siya sa nagbanta sa kanyang kapatid. Wala siyang komento doon. At ngayon, kasama niya sa political ads. Malamang baliktad yung epekto nito kay Senator Amy Marcos. Imbis makatulong, lalo siyang matalo. O, di ba? Kasi lumabas na tuloy mga kababayan yung totoo niyang pagkatao. Sumama dito. Ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim. Laban ng tama. Itama ang mali. Iboto. Ano yung sinasabi ninyong ilaban ang tama? Itama ang mali? Itama ninyo ang mali ninyong ginagawa. Yan. Itama ni Sara ang kanyang mga maling ginawa sa gobyerno, sa pondo ng gobyerno. Itama niya ang kanyang masamang pag-uugali. Si Amy Marcos man, itama mo din ang iyong pagkatao, ang pag-uugali ninyo. Imbis sumuporta kayo sa gobyerno na ang kapatid mismo ninyo, ang presidente, doon kayo kumampi sa nagbabanta sa kapatid ninyo. Itama mo ang ganyang ugali na baluktot. Ang ginawa po ninyo, yung mali, tama sa inyo, at yung tama, mali sa inyo. Napakalinaw na ang mga Duterte ang may gawang kamalian. Palaaway. Si Senator Amy. Demand number 39 sa balota. Ang ibig sabihin pala ng itim, Inday trust Amy Marcos. Yan po mga kababayan ang ibig sabihin ng itim. Tapos itiman daw yung number na Itiman namin yung mukha ninyo. Para hindi na ma-recognize, hindi na maalala pa ng ating mga mamamayang Filipino na kayo ay isang Marcos na imbes sumuporta sa kapatid na Marcos na presidente, sumuporta sa isang Duterte. Imaginein mo na lang itong sinusupport niya, ni Amy Marcos. Yan, I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Sona. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say. Sino ay may maitim na puso? Sino ang tama, sino ang mali? Di ba malinaw, recorded? Tapos kumampi si Amy Marcos doon sa nagbabanta sa kanyang kapatid. Tapos nagsinungaling pa. Harap-harapan yung pagsisinungaling. So alam na natin kung sino yung itim. Pinapalabas ni Amy ang itim, yung kanyang kapatid, si PBBM. Nawa na ng maitim na budhi si Amy ng kanyang kaibigan. Ito pa yung pinagtatanggol ni Amy na sabi gusto niya, ini-imagine niyang pugutan ng ulo yung kanyang kapatid para ma-remind yung ating mga mamamayan. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. You see? Naniwala pa sa kulang. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. Tindi? So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun.
It's their happiest day. So, nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami. Doon. And, merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness. So, meron isang graduate. And narinig ko, sabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So, this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko, ang dalin yung ulo niya ba? Matino pa kaya yan, mga kababayan? I realized, toxic na yung relationship. O sino yung itim? Tingin ninyo mga kababayan. Yan sinasabi natin. Lahat baliktad yung sinasabi nila. At si Ivy Marcos nahawa na po ng itim. Itim na yung kanyang pananaw sa buhay. Kaya tama yung kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Pag lagi mong kasama po mga taong tulad ni, alam na ninyo, talagang maawa ka sa ugali. Pare-parehas na sila ng ugali. Maitim na pag-ugali. Alam na ninyo, mga kababayan ang gagawin sa May 12 election. Bahala na kayo. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.